Go! Maririnig ang mabilis na yapak ng mga Guardia Civil na may daladalang armas. Para! Ah, yes! Halugugin na po ang kagubatan! Hindi maaari makatakas si Crisostomo Ibarra! Iyon! Ibarra! Nagpaulan ng maraming bala ng mga Guardia Civil sa dalawang figurang tumatakbo. Sasakay sa isang maliit na bangka sa Ibarra, Elias. Darating ang Guardia Civil at makikitang paalis ang bangka ni Elias sa Ibarra. Bilis ni Bara! Bilis mo! Huwag na sila nila ang makalayo! May tinamaan ni Ibarra. Siguraduhin yung si Ibarra yun. Mamatay ako. Hindi nasusunayan ang buwan ni Wayway sa aking lubong tinubuan. Kaya kayo ang mga makakakita. Batiin niyo siya at huwag kalimutan ang mga nasuli sa dilim ng gabi. Kaibig ng dadasal si Mariang Lara sa loob ng pagbilang. Panginoon, naway gabayan at selektahan niyo po sana si Ibarra. Ilayo niyo siya sa kahit anong kapahamakan. Alam ko kung delikado ang kanyang buhay ngayon. Kabalitaan niyo na ba? Patay na si Crisostomo Ibarra! Paano sila nakakasiguro na si Ibarra nga ang natagpuang bakaan? Isang suling gabang kay ng may Rosario ang natagpuan sa kabubatan malapit sa ilog. At sa ilog uli natagpuan si Ibarra! Bangkay? Rosario? Ang Rosario pinigay ko Ibarra bago siya lumisan! Hindi! Hindi maaari! Si Ibarra? Hindi siya patay! Hindi ko kayang wala siya! Crisostomo! Namumutlang alam ko ng mahang sakit si Mariang Lara na nakahiga sa kanyang kama. Magpo ang kanyang mga mata, wala lang nakatingin sa Rosario. Magyakara, tila isang mahimuyok na rosas ang iyong kagandahan. At ako'y naako. Namumuli na ka pa rin ba kay Ibarra, Magyakara? Andito naman ako. Ako ang iyong mahalin. Wala na si Ibarra, Magyakara. Patay na siya, Magyakara. Bakit mo ako iniwan? Hindi ko mag-isa! Hindi ko kayang malaman. Ang sakit! Sobrang ang sakit ko ang nararamdaman! Hindi ko na kaya. Sobrang na. Sa araw ng Disyembre, naglalakbay ang mga tao sa Idol Pasig o Dumulaman. Nag-uusap sa gobyerno ang mga pasayan. Napakakubal naman ang babortado ito! Kapitan, wala namang mas mabagal dito? Ha? Pagkamaisip ko niya at baka tayo ay sumunod sa huli. At sa ito, Itiyak kong mga
Sa panukalang ito, malaking pera ang gugugulin natin, Senyor Simon. Posibleng mag-alsa ang mga mamamayan. Pues, sumira, gamitin ang mga bilanggo at bihag. Hayaan silang manindigan ng walang anumang kabayaran. At hindi sasapat, pilitin ng taong bayan. Pataman o matanda, mga hawak ng naibig ang dapat magtrabaho. Nang mayroong pagpamato, kailangang beses ng ang bayan ay Nag-alsa! ngunit nag-alsa ba ang Elektoro magpagkat ba ito sa Elektoro mag-Europeo? Gamitin nyo ang makapangyarihan nyo. Bakit hindi na lang natin paramihin ang mga pato sa may tabing ilog na mapalalim nila itong ilog Pasig at mawala ang lubak-lubak at pasikot-sikot sa daungan ng tubig? Aayos ang ruta natin. Magandang ideya, hindi ba? Nakakadiri! Nandami ang pato! Nandami ang itlog! Nandami ang balon! Amoy na bubulok! At ang ibig sabihin ba nito ay... Ano ang ibig sabihin? Ay, Diyos mio! Mga bao! Ano naman? Huwag yan! Nakakadiri! Nakakasuka! Dudumi ang lawa! Ang mukha ni Simon ay siyang tunay na maganda! Sa ilalim naman ng Barbartabo ay nakikipagdiskusyon sina Basilio at Isaga ni Kapitan Basilio tungkol sa isusulong nilang Akademya ng Wikang Kastila. Maganda. Ngunit malabo. Malabong-malabo. Sangalan, pamalan, at simbahan. Ngunit malinis ang aming hangarin para sa bayan at mga kababayan. Buenos dias, Basilio, Isagan. Iniimbitahan ko pagdumulong ng serbesa. Kahit kakailanganin ninyo ng ilariya. Dahil malay-gulay di ba ang paglalakbay? Bueno, senyor, kalubod-lubod ang inyong panyaya. Ngunit kaumanin, mas gugustuhin namin ang pag-iyon ng Sambit ni Pater Mora na nakabubuti raw sa tao ang serbesa. Ngunit, senyor, ang serbesa ko ay sadyang mapanganin. Pagkus ito ay nakakalasing. Ngunit, ang tubig naman ay pusilang. Ang serbesa ko ay lumulubog sa matamis at pusilang na tubig. Hindi ba? Pakisabi na lang ko kay Padre Camora. Naman tubig sana ang kanyang iniinuman. Marami lang na siya na itong halaman. Akin ang lupain iyon, akin ang lupain iyon. Akong nakakita nagtanim at kumita sa akin ang lupain iyon. Inaakin ng mga praile, pinagmumulta sa lupain akin. Biglang may upang babayaran, 50 pisong renta bawat sa aking kita. Anak, mas mabuti pang hayaan mo na lamang. Tayo'y walang laban sa mga praileng mga pangyarihan. Hindi ako papayag. Nakalibing doon ang asawa at anak ko. Handa ako lumaban kahit wala ang aking ariel. Iyon ang aking kayamanan. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Ang
sa mapa, tuna, yan aking ang lupa, iyon. Ama, tinay lang po baka tayo imasakay pa sa dugo. Hayaan mo na lamang na hindi muna ako makapag-aral ng kolehiyo. Nang sabihin na ipinirahin natin ang buhay sa buhay. Pag-aaralin kita sa koleyo, lalaban tayo, maghahanap ako na magtatanggol sa atin para sa karapatan natin sa lupain iyon. At saan pa makakahanap na magtatanggol sa'yo laban sa mga Friday? Walang maglalakas loob na lumaban sa kapangyarihan nila. Akin ang lupain iyon, akin ang lupain iyon. Akong nakakita nagtanim at kumita sa akin ang lupain iyon. Akin ang lupain iyon, akin ang lupain iyon. Akong nakakita nagtanim at kumita sa akin ang lupain iyon. Dapat din ang kapesa sa barangay! Bakit mo nila limang dahil sa mga isa pang mamita ang ama mo? Akin ang lupain iyon! Dalawang dahil sa lang. Malalim ang gabi nang patawag pumunta si Basilio sa kayuhan sa isang malaking palengke balete kung saan nakalibing ang kanyang ina na si Sisa. Habang inaalala ni Basilio ang kanyang paghihirap na pinagdaanan matapos mamatay ang ina, biglang pinarinig siyang ipak at anino ng isang lalaki. Siya ang lalaking sinasabi ko. Ginoo, maaari po ba kayong matulungan? 13 taon na, mula noong ako tinulungan na ibig ng aking ina sa paanan ng punong ito. Nais kong balikan po ng ginawa mo naman sa akin. Sino ako sa palagay mo? Isang taong napakahalaga. Isang taong pinalalagyan lahat, liban sa akin. At ang patay na. Tama ba ako, Sinibara? Dahil sa iyo, malaman mo, maaari akong makatay at makasisira sa aking mga balak. Kaya kinakailangan kitang patayin. Gayunman, alam kong aking pagsisira na hindi kita patayin. Dahil gaya mo, ikaw rin ay may dapat kang ipagkatuos sa lipunan. Ikaw at ako ay uhaw sa katarungan. Dapat tayo magtulungan. Masdan mo, Basilio, tingnan mo ang bayan mo. Pabasta ng mga taong pumatay sa ina mo. Noong tumating ka, lumaman ang kailangan. Kung saan nasisot hanggang sa ika'y naligaw. Ginoo, makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalat ka'y pumadusay sa tabi. Ginoo, alam mo ba kung ano ang tumutulo nang di matapos-tapos na pagtuluhan? Ito, Inuman ako ang tunay niyong kalaban. Ang kayo'y imulat na siyang aking dahilan. Mga Pilipino, patuloy na hihirapan. Nananatili na nasunod-sunuran. Habang may tatsulog at sila ang nasa tutok, di makatapos yung mundo. Ginoo, paumanin. Ngunit, iba ang aking mga ngalan. Kasama ang aking mga kapwa mag-aaral. May balak kaming magtayo ng akademya para sa wikang Kastila. At hihilingin na maging isang akademya, magtayo ng isang akademya tungkol sa wikang Kastila. At maging pantay ang pagkakaroon sa Pilipino at Kastila. Saan pagkakamay? Anong gagawin ninyo sa wikang Kastila? Patayin ang wikang katutubo? Ang wika, ang diwa ng isang bayan. Kaya ikay nais kong mabuhay pa upang humalim sa aking hangarin. Ginoo,
napakalaking karangalan na malaman ang iyong mga balak. Ngunit, iba ang aking mga hangarin. Nais kong maging isang manggagamot at gamutin ang sakit ng ating mga kababayan. Nais mo gamutin ang sakit ng iyong mga kababayan? Tonto! Gamutin mo muna ang kanser ng ating bayan! Kahit hindi ka handang umalis sa akin, sa pagkakataong magbago ang iyong isip, puntahan mo lamang ako sa tahanan ko sa eskolta at paglilingkuran kita ng buong puso. Maagang nagising si Rudy sa araw ng Pasko. Malaki ang kanyang pag-alala sa nangyari sa ama. Napagdesisyonan niyang mag-ibigan upang makapag-ipon na pagtutupos niya sa amang si Cabezang Paris. Nag-aaral po ako, Tatan. Nakapasok ako sa pinakamurang kolehiyo. Kaya nalaman ko ang magbalita may tayo. Kung sakaling bumalik siya. Marado ka na ba siya na po? Opo, Lolo. Huwag kayong mag-aalala. Ina po ako. Araw ng Pasko, may mga pamilyang makikita masayang pumunta sa simbahan at nagdiriwang. Maraming bumisita sa bahay ng kabesa ni barangay upang batiin si Tandang Selo. Ngunit, nakigulat nila nang makita ang nangyari sa matanda. Lolo Selo, maligayang Pasko po. Maayos lang po ba ang lumagay? May problema po ba? Nabitin siya! Nakarating kay Hermana Benja at sinabi ni Tandang Selo. Siya ang hermana na pinagsisilbihan ni Will. Tayo ay pinarurusahan ng Diyos dahil tayo ay makasalanan. Ang may kapag-anak ng makasalanan na dapat sana ay tinuruan natin ng kabalalan, subalit hindi natin ginawa. Kagaya ng nangyari sa pamilya ng dalagang si Willie. Hindi ba natili ang panunuluro na sa Selo? Hindi lamang iyon. Akalain mo, ang isang dalagang maaari na mag-asawa ay hindi pa marunong magdasal. Willie, pumarito ka. Basahin mo itong libro na Tandang Basyo Manguna. Kailangan mo iyan upang mabawasan ang iyong mga kasalanan. Kasalukuyang nagpupulong sina Isagani, Benson, sa Duval, Lapis, at iba pang mga estudyante sa bahay ni Makarani patungkol sa pagpatayo na Akademya ng Wika Castilla. Si Placido Piniente ay naglabas ng sama ng loob matapos siya ibiya ni Padre Milon, ang profesor nila sa pisika. Nais kong tumalis sa akin. Kung manungulisan muna ako! Hindi ka na sana nagpag-inigan kung sinabi mo sa akin ang kasabutan. Anong sabi mo? Hindi na ako kayo ng narito tayo upang magtulungan ng hindi mag-away. Si Makaray na lamang hintay natin. Oh, narito na pala siya. Mga kaibigan, ako'y may magandang balita. Ako'y nakipagkita kay Padre Irene. Ipinaglaban niya ang ating mga kaibigan sa mga sumasunungan dito. Nasa kamay ni Don Custodio ang ating pagpapasya. Kaya't siya ang ating kasagutan. Ngunit, paano ko ang kanyang kasya ay hindi sa naman saan? Ang ating kailangan ay ang kanyang pagsang-ayon. May dalawang paraan upang ito ay masulong. Dalawang paraan. Si Ginoong Pasca, ang mananangkul. So, ngayon naman ay sige ng Pepay, isang mananayaw at matarik na kaibigan ni Don Custodio. Tama! Tama kayo dyan mga kaibigan. Sila ang ating daan upang mapapalag si Don Custodio
malugi. Sumulong kabayan, tayo ay lalaban. Ubod lakas ang tinig, isisigaw ang sulong. Tibayan ang hanay, gabiin ang kaaway. Tibayan ang hanay, gabiin ang kaaway. Ginoong Masa, magandang araw po. Magandang araw. Salamat po. Bakit ka naparito? Ginoo, ako po ay naparito upang pakiusapan kayong bumalik na sa aming bahay. Ginoo, kung sakali kong sumangguni sa inyo si Don Custodio, ay kayo po ay labis namin pinagkakatiwalaan. Mga bata pa kayo at walang alam sa mga bagay na may kinalaman sa pagbabago. Mabuti pang paubayan na ninyo sa pamahalaan ang bagay na iyan. Bakit ba hangal pa ninyo kung maituro ito ng bukod? Lagi kong inakakabilin sa akin ng aking ama. Naagalahanin ko po ang iba tulad ng pag-aalala ko sa aking sarili. Ginoo, hindi po ako naparito para sa sarili lamang, kundi para sa ikabubuti ng aking bayan, ng ating bayan. Bibigyan mo kayo ng payo sapagkat ikaw ay magaling. Sadyaan mo kayo ng medisina. Rapin ninyo ang pagkagamot at huwag kayong makialam sa bayan. Darating ang panahon at maaalala ninyo. At sasabihin ako ay may katwiran. Kapag kayo na may puting buko, tulad nila. Ginoo, kung ako po ay magkakaroon ng puting buhok katulad niyan, at bumingon sa aking nakaraan, at nakita ko, wala akong nagawa, kundi para sa sarili lamang, hindi para sa bayang bibigay sa akin ang lahat. Ang mga puting buhok ko po ay magsisilbing tinig, at hindi mo ito ikakatuwa, bagkus ikakahiya pa po. Mauna na po ako, Ginoo. Kaawa akong bata. Si Tirona, isang negosyante ng Jeep, ay nag-anyaya ng isang habunan. Dumalog dito si Simon at sinilingan ng Jeep sa kanyang utang. Ngunit sa kanyang pagdalismaya, hindi siya ito kung babayaran dahil nalugi ito. Upo. Ito talaga swerte. Lagay mo siguro pa. Chris, ako pala may nakakailangan ng salapi at inaakalang mababayaran mo ako. Siya, gagawin kong 7,000 pisong utang ninyo. Kinakailangan nyo lamang ipasok ang mga kahon ng armas na darating ngayong gabi sa inyong tindahan. Naku! Ako kaya gulo! Ako hindi kaya! Kung hindi nyo ito magagawa, sa iba na lamang ako lalaki. Ngunit kakailanganin nyo pa rin magbayad na 7,000 piso upang ipagdulas ng aking mga kamay at ipagpipilit ng mga mata. Sige, kung ganon, ako papayag na. Ako payag. Punong-puno ng tao sa lugar. Isa sa mga yelo, isa-isarani, Makaraig, Sandoval, Quezon, Dona Victorina, Aulita, Hilaes, at Don Custodio, nagkaroon tayo nakapayag siya ni Pepay. Nagpapatuloy ang palabas. Nakita ni Makaraig si Pepay upang mangaba ang liham mula dito.
walang pinako si Don Custodio sa kanyang pagpapasya. Tagumpay, ibig sabihin ito yung makikita ng ating kahilingan? Tama, magkakaroon na akademya ng wikang Kastila para sa mga kabataan. Oo, ngunit wag muna tayong magdiwang ng maaga. Ang akademya ay nasa ilalim pa rin raw ng pamahalaan ng simbahan. At nakasaad dito sa liyam na ang mga kabataan daw ay magiging tagapagsingil o tagapagtala upang ang mga kabataan daw ay maging aktibo. Ngayon ay magdiriwang tayo ng ating Kabiguan na. Hindi sumama si Basilio sa kanyang mga mag-aral papunta sa teatro upang gampanan ang pagkulit ng nagkakagaling kay Kapitan Tiago. Nang biglang dumating si Simon, makikita na nagbabasa sa Basilio ng libro tungkol sa medisina at maririnig ang yapak ni Simon. Anong pinita mo rito? Basta si Kapitan Tiago. Ano ba? Masyado na malala ang pagkain sa naso nito. Hindi na parang Philippines na. Ito ang iyong tatandaan. Isang oras na lamang bago ang pagbudyat ko. Tapos nito, mapupuno na ng dugo ang kapaligiran. Sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang ating paginiganti. Ngayon, pamatayan o kalayaan, mamili ka sa pamahalaan o sa mga suwain katulad namin. Kakaunti na lamang ang oras mo, Basilio. Kamatayan o kalayaan? Sa bayan o sa maninihil? Ang inayos mong gawin ko? Kinakailangan mong pumunta sa Santa Clara. Itakas mong babaeng ako, si Kapitan Tiago, at ikaw lang ang nakakakilala. Si Maria Clara? Simon, huli ka na sa balita! Wala na si Maria Clara! Ano? Anong iyong sinabi? Nagpadala ng sulat si Padre Salvi kay Padre Irene at pinabasa ito kay Kapitan Tiago. Hindi! Hindi yan totoo! Buhay si Maria Clara! Buhay ang mahal ko! Pero hindi na ang reaksyon ni Kapitan Tiago nung malaman niya. Sobrang pagkalugmok at ito ang pinatuman. Hindi. Hindi ko man na siya nagkakahagkan. Kahit sa uling sandali! Hindi natuloy ang plano ni Simon dahil sa kanya na lang sa panahon ito ang pinakamahalagang parte ng katawan ni Simon ang masalit. Kalabog na ang araw. Naghihintay si Isagani sa pagdating ni Paulita sa Asubea kung saan sila ay nakatakda na makikita. Sa paraang ito, naniniwala sila na maaaring maayos bilang alita at di kaya naman